mataas na papuri, Lord, sa umagang ito. At tunay ngang kami, Panginoon, ay nakatanggap na ng inyong miracle, ng inyong biyaya, Panginoon, sa amin lamang paggising sa isang panibagong araw. Tunay, Panginoon, na iyon ay nagpapakita na at nagde-demonstrate na po sa amin ng inyo pong kahabagang loob at ang kabutihan niyo, Panginoon. Tanging kayo lamang, Lord, ang dahilan kung kaya kami ay naririto, Panginoon, upang ikaw ay patuloy naming sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sa inyo, Lord, ang karapat-dapat ka lang namin purihin at ibigay sa inyo ang aming pasasalamat. So, Lord, muli, Panginoon, kami ay pinagsama-sama mo sa platform na ito at salamat, O God, na dinala niyo po sa amin ang inyong anak na magdadala ng inyong mensahe sa amin sa umagang ito sa pamamagitan naming devotion, sharing sa buhay po ni Diaconessa Zona. Lord, hinihiling po namin ang gabay patnubay ng Banal na Espiritu sa Kanya, Lord, your wisdom, your anointing, O Holy Spirit, at gamitin niyo po siya, Panginoon, sa paraang nais niyo, O God, at kami naman po, Lord, na makikinig ay ibinubukas po namin ang aming puso, isipan, pandinig at ang kabuuan ng aming buong pagkatao, Panginoon, upang tumanggap ngayon ng inyong mga ng mabiyayang mensahe na galing sa inyo. So Lord, dinideclare namin a strong internet connections wherever we are, na ito po ay magtuloy-tuloy, walang mapuputol, walang madidisrupt at mula umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang magpo-protect, Panginoon, sa amin pong mga gadgets, sa mga wifi at kami Panginoon ay tunay na yung maximize, Panginoon, ang panahon na itong oras na ito, Lord, na inilaan mo para sa amin. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay ihanda niyo po sa mga oras na ito. With a joyful heart, with a grateful heart, and open mo, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga senses para sa iyo. Ang aming pong complete focus and attention. Lord, you be the center of this all. So, salamat, Lord. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po, Ate Finet. Amen. Thank you po, Tita Finet. So, Welcome po. mamaya po, paumanhin niyo po, no? Medyo po na-overwhelmed po ako sa araw na ito since first day po na school. So, alam mo naman po natin. Pero sabi ko nga kanina, Pastor, pasensya na po, no? Pero sabi ko po, everything, merong purpose si Lord at meron siyang tinuturo sa atin, which is na yung ano po natin, yung devotion natin for today is about po yung topic niya, it's power struggle or a holy war. Sabi ko kanina kahapon pa po nung binabasa ko to habang ginagawa ko yung PowerPoint. Though hindi ko po siya nadala yung laptop ko. Doon ko po kasi siya ginawa kahapon after pong nag-mission. So sabi niya dito sa a powers or struggle or a holy war. Sabi niya, why is England largely Protestant and not Catholic? So yun po yung unang question sa devotion natin ngayon. And then sa paglalahad po, sabi niya, in 1558, Elizabeth I, a Protestant, succeeded her half-sister, Mary Tudor, a Roman Catholic, a Queen of England. Mary had done everything she could to make England Catholic and had earned her name Bloody Mary. So sabi ko nung binabasa, ay, dito pala nag-originate yung pangalang Bloody Mary.
by burning many Protestants at the stake. On the other hand, the pragmatic Elizabeth realized that her subjects were largely Protestants, and she adamantly opposed the following, allowing the Pope to rule her country. So, nag-allow po si Elizabeth na yung mga Pope, so which is under the Catholic or Roman Catholic, sila po yung binigyan niya ng right para manguna or mag-rule sa kanyang bansa. England's arch rival at the time was Spain. So yung Spain po, which was Catholic. The Spanish King Philip II was Europe's most powerful monarch. The Pope Emperor Ferdinand I of the Holy Roman Empire and the Catholic Mary the Queen of Scots all encouraged Philip to invade England to restore the Catholicism. Queen Elizabeth cleverly toyed. So pinaglaruan niya po si kumbaga po nung time po ngayon, dun sa mga panonood ko po sa mga tawag dito, mga sa bandang Europe, usually they are more on politics. May mga parang silang tactics para makuha nila yung isang lugar or ma-invade. So si Queen Elizabeth, parang ganun din po yung ginawa niya kay King Philip and letting him think she might marry him or his son. King Philip, hoping that might he be able to win England with a wedding ring. So binigyan po siya ng ring. Patiently waited to see what would happen. Tapos po, meanwhile, English pirates under the direction of Francis Drake plundered Spanish merchant ships with Elizabeth's tacit approval. So siya po yung nag-approve nun. At this time, the Netherlands were in revolt against Spain. So nag-alsa na po yung mga Netherlands sa mga sa mga taga-Espanya or Spain. Elizabeth knew that as long as Philip was fighting in the Netherlands, he was less likely to invade England. Therefore, she secretly helped the Dutch rebels so that they would not surrender to Spain. Then Elizabeth received a financial windfall. Spanish ships carrying the payroll for their troops in the Netherlands were driven into English ports by English pirates. Sabi pa pong ginto, Philip kept his temper and Elizabeth kept the money. So si Elizabeth po yung nagtago ng mga pera. But when she imprisoned Mary the Queen of Scots, Philip patience ran out. So nawalan po siya ng pasensya and he became involved in a plot to assassinate Elizabeth. So si Philip, siya na po yung kumbaga isa sa mga nagpaplano para patayin po si Queen Elizabeth. When Elizabeth found out, she expelled the Spanish ambassador and began openly aiding the Netherlands. The lines were drawn, both Elizabeth, so si Elizabeth and Philip put all their resources into preparing the war that would determine the mastery of the seas and the religion of England. Queen Elizabeth assembled her fleet of 34 royal warships. So meron po siyang 34 na royal warships. In addition, she induced the owners of 170 merchant ships to equip their vessels to armament. Philip's Spanish armada consisted of 130 ships, the most powerful navy the world had ever seen. Hundreds of monks accompanied the armada to help restore the Catholicism in England. So yung mga yung ibang merong mga hundred of monks, sila po yung tumulong sa armada para ma-restore po yung Catholicism sa England. A profound religious spirit pervaded the Spanish sailors on the morning the armada sailed. Every sailor took the Eucharist and all the saints prayed the planned ways to defeat English navy and to invade the England. The winds favored the English.
the Armada immediately ran into a destructive storm. So nagkaroon po ng matinding storm na nakadestruct sa mga armada and had to retreat a harbor to heal its wounds. The battle's main action occurred off the coast of France shortly after midnight on July 28. So noong July 28 po yon. Francis Drake set afire several on small boats and placed them in the wind drift into the Spanish fleet. Panic seized the Spaniards as two ships caught fire and several largess became entangled with one another trying to escape the burning boats. Beginning at noon, the full English fleet poured its artillery into the armada. So yung ibang ship daw po is lumubog. Some ship sank and many of that survived difficulty staying afloat. The coup de grace for the Spanish came the following day, in July 29, 1588. The wind carried the broke armada off into the North Sea, where heavy winds wrenched many of the remaining ships off the coast island. So napunta po sa one Irish city saw the bodies of 1,100 Spanish sailors washed ashore. Of the 130 ships that had left Spain, so yung mga umalis po ng 130 sa Spain, ang natira po is or yung bumalik po sa Spain is 53. 53 returned and they were so badly damaged and they were worthless. Of the 27,000 men who left, 10,000 returned. So ang dami-dami po yung nagbalik compare po dun sa nagpunta dun sa war. Most of them wounded or sick. England lost just 60 men and none one ship and would remain Protestant. So kung titignan natin yung bilang po ng ibang grupo, yung taga Spain po, ang napakadami nila. And ito pong sa England, konti lang sila compare sa mga kalaban nila, but konti din po yung mga nagkaroon siguro po yung mga tawag dito, nadali or yung ano po yung mga natalo or yung nagkasakit or yung mga nasugatan. Protestant reflection, ito po yung reflection natin. What role, if any, do you feel that God had defeat of the Spanish Armada? Did the English have God to thank for the victory? Do you believe that God has a plan for the history that He is working out, or such events ruled the chance all things happens just as He decided? Ganun po siya. So yun po yung ano natin ngayon. Kumbaga po, ano ba yung sabi dito po sa memory verse natin? God do all things just as He decided long ago. Ephesians chapter 1 verse 11. Ganun po siya. Ano po yung reflection nyo po doon? And tatry ko po siyang after po nito, isesend ko po sa inyo yung pinaka gagawa po ako ulit para masend ko po sa inyo yung PowerPoint at magkaroon pa tayo ng personal reflection sa teksto or kwento po na pinag-aralan po natin ngayon. Post ko po dun sa GC kung kaya ko po siyang i-paste. Wait po. Hello po.
Sa Daybreak po, doon ko po siya i-paste para po paano natin. Daybreak. Ayun po, thank you Pas. Ito na po, Daybreak din. Ayun, nasend ko din po sa GC sa Daybreak. Ayun po. Ito. Ayun po, Pastor. Okay, thank you, Jaconeso. Opo. So, ayun po, ang reflection po natin today. What role, if any, do you feel that God had in the defeat of the Spanish Armada? Did the English had God to thank for the victory? Do you believe that God has planned for history that He is working out, or such event ruled by chance? Sabi po dito sa Ephesians 1:11, all things happen just as He decided long ago. I need to check it po. Kasi Sige po. I just copy it in our Opo. Ano po, ako po Pastor personally, since last week po no, nagkaroon po ng Empowering Academy. So habang binabasa ko po yan nung first day po tapos kahapon, kung i-connect ko po siya dun sa napag-aralan ko last week, dun po sa 5 days na nasa ano po. Yung Panginoon, sa buhay po natin, hindi natin pwedeng sabihin na nagkataon. Kumbaga, walang aksidente. Ako po naniniwala ako sa na ang Panginoon, hindi aksidenteng ikaw yung pinili niya sa isang trabaho, sa isang pamilya. Kumbaga po, kung saan man tayo ngayon, may purpose yung Panginoon na tayo mismo gawin natin yung pagkalalang natin bilang anak niya. So, nakita po natin no, yung ano po ni Queen Elizabeth, tapos yung country po nila is Protestant. Once na yung isang bagay na pinaglalaban mo yung para sa Panginoon, hindi ka matatalo. Minsan inaano lang po natin na ay kung human side po, pwede natin sabihin ay mas madami sila, matatalo tayo. Pero yung pinaka-great pong ano doon, walang yung bilang hindi siya sapat para sabihin mong matatalo mo yung kalaban or matatalo ka. So once you are nasa ilalim ka ng ano ni Lord, at yung akit ang umbrella na nasa umbrella ka ni Lord, nasa pangangalaga ka niya, magiging posible yung sa tingin mo imposible. So ganun po siya no. So from the moment that God created us, meron na siyang plano sa atin. At kung may mga laban man tayo, na sa tingin natin minsan imposible, sa kanya magiging posible kasi kasama natin siya at tutulungan niya tayong manalo or tutulungan tayo na malagpasan yung mga ano man po yung mga kinakaharap po natin. Yun po yung sa akin, Pastor. Sige po. Definite kayo po. Especially
this moment. Hello, Pastor. Dito po sa reflection po. Opo, opo. Oo nga po, habang nag-share po si Deaconess Zona at nag-iisip nga po ako, sabi ko talagang ang Panginoon, I agree, na sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi po, syempre mula nung tayo po yung naging Kristiyano, since we have come in faith, at tayo po ay nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon, yung pong lahat ng nangyayari sa buhay natin. We believe that God has a purpose, di ba? Yun nga ang sabi natin lagi. Kahit na sa mabuti at sa hindi, yung kahit sa mga dumadaan tayo sa mga pagsubok, o in good times and bad times, sabi nga, God has a plan. At kung minsan hindi man natin maintindihan, hindi man natin maunawaan, kung minsan nga we are tempted to even ask, 'di ba, Lord, bakit ganito yung nangyayari, 'di ba, sa buhay ko? Yung iba nagtatanong pa, naglilingkod naman ako, nananalangin naman ako, mabuti naman akong tao, pero bakit? So, and sometimes it's truly hard to to imagine o to believe na sa buhay ng isang Kristiyano ay ganito nangyayari. Kaya nga napakahalaga na maunawaan po natin at tayo bilang mga siguro nakakaunawa na, mai-share natin sa iba na maunawaan nila na yung pagiging Kristiyano nga, it's not always it's not easy, it's not always good things, 'di ba? Sabi naman ni Lord yan sa salita sa Bible that you will face persecutions, sufferings because of me. 'Di ba? Yun yung napakaganda na siya ang dahilan. So, kung siya ang dahilan, that makes it parang ano sa atin, sorry. Kaya-kaya nating tanggapin, 'di ba? Tapos may promise pa siya, I will never leave you and I will never forsake you. I will never fail you. So, saan ka pa, 'di ba? Bilang mga Kristiyano, ah, sa mabuti at sa hindi, alam natin kasama natin ang Panginoon. So, yun po yun, I think that's the best na takeaway ko po is that things happen. Sabi nga niya, all things happen just as God decided long ago. Sabi nga ni Deaconess Zona, ipinagbubuntis pa lang tayo, nasa tiyan pa lang tayo, o siguro binubuo pa lang tayo ay alam na ni Lord kung ano yung magiging buhay natin, kung ano yung buhay natin. So, He has a good plan. And ang napakahalaga nga is for us to know that, to discover that, to ask God to reveal, Holy Spirit to reveal that to us, that purpose. Otherwise, hindi natin, we will miss out doon sa napakagandang plano ng Panginoon para sa buhay natin. And I agree, nothing is by accident sa ating Panginoon. Wala dapat sa vocabulary ng Christian yung aksidente lang yan, o ay coincidence lang yan, ay nagkataon lang yan, o kaya ay swerte-swerte lang yan. So wala pong swerte-swerte, no? It is all according to God's will. It is all according to God's plan. And that helps every person, every Christian na katulad natin, na yung harapin natin ng may tapang, may pananampalataya ang lahat ng dumarating sa buhay natin because of that faith, because of that trust that God has a purpose, has a reason. Even though we don't understand it, we just have to trust. We just have to trust His heart. Dahil siya ang may plano ng lahat. So, yun po. Amen. Thank you for letting me share. Salamat po, Ate Finet.
Siguro, isa na lang. One more. And then, ibasahin ko po itong Ephesians chapter 1, verse 11, from Amplified Version. Sino pa po? Tahimik ka. Sige. Pero pwede po kayong mag-mute. If you want to share dito po sa ating reflection at yung narinig po natin. Habang binabasa ko po itong Ephesians chapter 1, verse 11 in Amplified Version. In Him also we have received an inheritance, a destiny. We were claimed by God as His own, having being predestined, chosen, appointed beforehand, according to the purpose of Him who works everything in agreement with the counsel and design of His will. So, I just want to continue yung 12. So that we who were the first to the hope in Christ, who first put our confidence in Him as our Lord and Savior, would exist to the praise of His glory. So, ibig po sabihin, lahat tayo ay meron pong inheritance, nakadestined sa Kanya, na naniniwala at sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. Because we are being appointed, we are being chosen according sa Kanyang purpose at sa Kanyang mga gawa. In agreement, sabi po, sa pagkikipagsang-ayon, at ito'y Kanyang i-design na. So, kagaya po ng Senior, ni Deaconess Zona, and Ate Finet, is already designed by God. In the midst of problems, in the midst of war, kagaya po ng nangyari po sa sitwasyon sa kwento, and then biglang pinaalala po sa akin kanina yung pakikipag-digma ni Gideon sa mga grupong gustong sumakop sa Israel. Kung inyong naalala, ang Diyos ay nakipagtipan kay Gideon. Pero bago nag-agree si Gideon sa deklarasyon ng ating Diyos, kung ikaw nga ang aming Diyos, ang daming niyang mga request para maniwala po si Gideon sa ating Diyos. Kahit na nung panahon na siya yung makikipagpaka, at sinabihan po siya ng ating Diyos na sige, pumunta ka na doon. Pero bago ka pumunta doon, sige, pumunta ka muna doon sa kampo at tignan mo at magmasid ka. So, nung pumunta siya doon, nagkaroon siya ng isang sign na ang Diyos niya ang siyang magko-conquer sa labanan ng mga Israel at sa mga lupon na gustong sumakop sa kanila. Nagpasagsaya ng palayok, sumigaw sila, at sa pagsisigaw nila, ang mga tao na gustong sumakop sa kanila ay nalito at sila ang nagkaroon ng riot o digmaan sa loob ng kampo without first ang pagsasakop ng Israel. And then after a while, nangyari po na ang mga Israel ay nanalo. Di ba? Marami sila. They're not 1,000. 100,000. Pero ilan na po ang nakipagpaka
kakaunti lang sila. Just like the story today, God has been designed in that manner so that to show He is the God and He has a plan for everything. So, yun lang po. Meron pa, bago ko po ipasa po kay Ate Finet yung prayer blast. Okay po. Sige. Stop ko na po sharing. And then Ate Finet can lead us for the prayer blast. Marami pong salamat. Amen, amen. Thank you, Deaconess Zona, for that sharing po. Thank you everyone for listening, for reflecting dito po sa atin pong sharing this morning, sharing devotion. Okay, so sige po, moving forward to our prayer time. Let me just share my screen at tayo po ngayon ay lumagay sa spirito ng panalangin at believing in faith that we are now about to offer our prayers to the God who answers prayers. Hindi lang siya nakikinig sa ating mga panalangin, kundi siya ay tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak na tunay na taos sa puso ang pagdulog at according to God's will ay alam natin na tutugunin niya ang ating mga prayers. So unahin na po natin ang ating prayers for healing sa mga kapatid natin na nangangailangan ng kagalingan mula sa ating Panginoon. So on the screen is our prayer list. Bawat brothers and sisters natin, alam ng Diyos kung ano yung mga karamdaman nila, kung ano yung mga pangangailangan nila. And so we continue to pray for them, cover them with our prayers, believing in faith that our prayers are powerful and it can move the heart of God. It can move the mighty hand of God to reach out and to extend, open the heavens and make His healing flow in abundance sa bawat isa sa kanila. So ayan po, and kung meron man po tayong mga kakilala, alam na mga nangangailangan din ng kagalingan mula sa Panginoon, then banggitin din po natin ang kanilang mga pangalan, isama natin sila sa ating prayers. Okay, so sige po, for 1 minute, tayo po ay mag-unmute at sama-sama po tayo, sabay-sabay dito po sa prayers for healing. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Lord, the God who heals, Jehovah Rapha, we declare Ilalapit po namin sa mga may sakit. our brothers and Alam po namin, sisters Panginoon, na nangailangan healing ng mula sa doktor. Kami nilalapit po Lord, Panginoon. isang Ilalapit po hiko namin, mo lang, Panginoon, just one Ang touch. karamdaman. may pagpapakumbaga. Lord, alam po Alam namin na namin we po cannot na do anything mawawala without your ang help. anumang kanilang We cannot do nararamdaman. anything na Sa bawat without pangalan, Lord, na nakalista I sa am aming asking, prayer Lord, list, yung with mga a humble hindi rin heart, po nakaslista sa mga dyan, anak Lord, mo na ito, anyone, those na who need healing, sila, Heal bigyan God. na po tuloy ng mo, Panginoon, kalakasan, i-provide yung niyo po supernatural Yung healing sa medicine na bawat isa sa pangangailangan kanila, nila, Lord. Lord. Hindi lamang And sa we are physical, asking, Lord, for kundi sa supernatural iba't ibang healing area na pa ng nanggagaling kanilang po sa inyo. buhay, Alam po namin na emotional, wala pong ibang magiging doctor kung hindi kayo, relational, Panginoon. financial, Kayo po those who bahalang are magpupwesto. making Alam po big namin, Panginoon, decisions, na Panginoon, and even in the spiritual lahat ng ay kayo po aspect yung of their life. magpupwesto about We thank you because we know you have already received our prayers and working towards answering them according to your will, Father. In Jesus' name. Amen. Isunod po natin yung prayers for the family bilang focus po sa pillars of society sa araw na ito. Idulog natin sa ating Panginoon ang bawat pamilya na kinabibilangan natin and even those families
that are not represented here, families in general, believing na ang family ay napakahalaga po sa puso ng ating Panginoon. God is the creator of family. God is the originator of family. And again, in relation to our devotion this morning, it is not by accident na tayo ay nasa kanya-kanyang pamilya natin in our respective families. God has a purpose kung bakit nilagay niya tayo sa mga families natin. It could be that we're going to be the channels of God's word para doon sa mga hindi pa alam natin na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Isama natin sila sa prayers natin. We want every member of our family to be saved, hindi po ba? Through Jesus Christ, by believing in Jesus and accepting Him as their Savior. So, yan po, alam ko, mayroon po tayong bawat isa, mayroon po tayong mga kahilingan para sa ating mga pamilya. So, idulog po natin yan ngayon sa ating family. And for 1 minute po, tayo po ay lumagay ulit sa panalangin. And sama-sama po tayo at sabay-sabay sa prayers na ito for the family. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. We lift up to you, Lord. Every family, Panginoon, Lord. Alam namin, O God, na malapit sa puso mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Ngunit tinatas namin bawat miyembro ng aming pamilya. Not only our physical families, but also our spiritual families, O God. Mga Ang magulang, aming Daybreak family, both global ang mga and mag-asawa, international. ang Ang aming mga church families, ang aming mga cell ihanda po groups, ninyo ang Lord. bawat puso ng mga Wherever you are upang taking us, O madami God, sila sa kapagpapahayan sa ng mga mga taong salita. nakakasalamuhan namin. Ang dalangin namin, O Patuloy, Diyos, Panginoon, tulungan mo kami na ma-share namin, Lord, ang Panginoon, salita na upang ang kawayan salvation, mo ang gawa Panginoon, ng ay kaaway. makantan din nila, O God, Kawayan mo, maranasan nila Panginoon, ang takbo through our ng Lord and buhay Savior ng mga Jesus Christ. miyembro ng pamilya Lord, na I lift up to you ay hindi nagbibigay bawat kaluhuran sa iyong banal na mga pagpunta. Kaya even our namin ang extended kapangyarihan mo, pagmamahal mo, tuloy kang kumilos sa sapagkat buhay sa ng bawat miyembro ng pamilya, pagkaisahin mo po kami, Lord, ikaw sa ang isang Diyos. pag-ibig, Tanging Panginoon, pangalan. nagmumula sa inyo, Lord. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. And for the prayers for the church and the ministries, let's continue to pray and lift up to God ang mga pastors, ang mga deaconesses, ang mga church leaders and elders, mga members, every member of the body of Christ. Tayo po, kasama po tayo doon. Yung mga calling natin, that we will remain faithful and loyal to God, not to man, but to God alone. Sa panahon ngayon, napakadami pong mga boses na ating naririnig sa ating kapaligiran. And let us ask God to help us as the body of Christ to listen only to His voice, that we will be sensitive enough to know na siya yun, na ang Holy Spirit ang nagsasalita sa atin. Kahit po sa gitna ng napakaraming mga kabisihan sa buhay, napakaraming mga iba't ibang roles na ginagampanan natin. At tayo po ay palaging humapit sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. By the grace of God, alam natin na ang lahat ng ito ay tutulungan tayo ng ating Panginoon. So, isama na rin po natin yung bawat gawain. So, nabanggit nga ni Deaconess Zona kanina, yung katatapos lang po na Empowering Academy. So, let us thank God. Ang sabi niya kanina ay so powerful at marami silang natutunan. So,
ito po ay ipagpasalamat natin dahil ipinagpapanalangin natin ito araw-araw, and now it has finally come to a completion. And ayan, at tayo po ngayon ay magpasalamat sa ating Panginoon na siya ang naging naging sentro ng gawain na ito. At ganun din yung anniversary ng LGI nung Saturday. So yan din po ay matagumpay na naisakatuparan sa tulong at biyaya ng ating Diyos. Patuloy po yung prayers natin para sa 40 days prayer guide this coming August 7 to September 15. It's 40 days. Ayan, so tuloy-tuloy po yung prayers natin para dyan. At kung meron pa man po tayong mga alam na ibang mga gawain, mga ministries sa bawat lugar natin o sa mga ibang lugar, ay isama din po natin sa prayers. Pakisama din po sa prayers yung darating po na summer camp dito po sa London, dito sa UK. Kung nasaan po kami sa darating na weekend. Ito pong Friday, August 2 hanggang August 5. So we will be in the countryside, and there will be I think about 30 to 40 people who will be attending, mga kabataan, iba't ibang levels. So ipanalangin po natin na the powerful move of the Holy Spirit will manifest sa gawain na ito. Yung sama po natin sa prayers yung mga coordinators, yung mga gagamitin ni Lord na mangunguna sa gawain na ito. Sister Vida May will be traveling to join us dito po sa UK. So, traveling protection din po kay Vida sa August 1 po ang kanyang pagbibiyahe. So, sige po. At kung meron pa po tayong mga ibang mga gawain sa bawat lugar natin, sa bawat iglesia natin, isama din po natin yan sa ating prayers. Sige po, tayo pong lahat. Sama-sama for the prayers for the church and the ministries. For 1 minute po. Lord, we continue to lift up to you, O God, the body of Christ, your church, Lord, yung mga iglesia, Lord, na alam namin patuloy, Panginoon, na naglilingkod, Lord, at gumaganap, Panginoon, ng inyong kalooban. Patuloy, Panginoon, pasasalamat sa natapos na mga Empowering Academy at yung LGI anniversary. Alam namin, Panginoon, na ang inyong presensya, pangunguna ng Holy Spirit, Lord, ang siyang kumilos, Panginoon, sa mga gawain na ito. Thank you, Father God, for the power and manifestation of the Holy Spirit. Lord, salamat din at natapos ang summer retreat dito sa London. Thank you, Panginoon, for your protection, for your provisions. Thank you, Lord, for the new things that we learn, new revelations. But Lord, salamat din, Panginoon. Patuloy, Panginoon, pinaghahalip ng Panginoon sa ganitong mga gawa. This coming weekend sa summer camp, Panginoon, Lord, dito sa UK. Kayo po, Lord, ang manguna, Holy Spirit. At ganun din, Lord, sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, bawat iglesia. Samahan mo po kami lahat. Pag-unahan po kami ng inyong banal na Espiritu, that things will be done, Lord, according to your will. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas for your glory, O God. In Jesus' name. Amen. At ngayon po ang ating panalangin para sa mga bansa, the nations and the governments, continuously praying for Israel, for the Hamas group, Iran, Palestine, Ukraine and Russia, syempre yung ating bansang Pilipinas, habang ito ay nagre-recover mula sa mga effects ng nagdaang malakas na bagyo, ang Super Typhoon Karina, na marami pa rin po ang sa kasalukuyan ay nagre-recover pa mula sa bagyong ito. Let's also continue to pray even for China, that God will turn things around
and soften the hearts of these people who are trying to cause conflicts and invade other nations' territories. Walang imposible sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa salita niya, I will turn their hearts of stone into a heart of flesh. So, sa atin pong pananalangin, let us ask the Holy Spirit to lead us, to teach us how to pray para sa mga bansa at sa mga governments. And I don't know, mga kapatid, if you have seen share ko lang po because I was so saddened sa mga nangyayari sa Olympics in Paris. I don't know if you are aware. If not, you can go to YouTube and watch, or maybe it's also in the news, why we as Christians, we need to pray. We need to pray more. Pray pa more, sabi nga. Because the enemy is on the move. The enemy is on the loose. Talagang bulgar na bulgar at hayag na hayag ang ginagawa ng kaaway. At sa mga ganitong pagkakataon ay kailangan nating manalangin. If you have seen the opening ceremonies of the Olympics in Paris, France, na talagang yung hayagan at hayagan, yung blasphemy, it was so, hindi ko alam kung paano ko i-describe, mga kapatid. Yung blasphemy, yung pagtutulig sa ating Panginoong Jesus, sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng Diyos. Lahat tayo po ay apektado nun, if I may say. So if you haven't seen that, go to YouTube, and it's something that we have to be really concerned about, and let us bring it over to God. Di ba, naniniwala tayo, what concerns us concerns God. O kung ano yung mga concerns ng ating Panginoon, it should also be our concern bilang kanyang mga anak, bilang mga prayer intercessors. There is an urgency sorry po, for us to truly pray. It's a matter of spiritual warfare. Sabi nga, di ba, we're not fighting against flesh and blood, but against spiritual beings in the heavenly realms. So, sige po, tayo po ngayon ay lumagay sa isang tunay na, let us use prayer as our weapon sa ating spiritual warfare for the nations and the governments. Sige po for 1 minute. Let us join together and let us blast the heavens with our prayers. Hallelujah. Yes, Lord. Continue to lift up to you, Panginoon, all the nations of the world, the governments, the leaders, Panginoon, and every citizen, Panginoon, wherever we are. Lord, we lift up to you, Panginoon, ang lahat ng mga nangyayari, O God, sa aming kapaligiran. It calls, Panginoon, for each and every Christian, Panginoon, to truly, Lord, seriously pray and powerfully pray, Panginoon, Lord, push back the darkness that the enemy is trying, Panginoon, to put, Panginoon, ito sa mundong kinagagalawan namin. We pray for Israel. We pray for the Hamas group. We pray for all the other nations, even our country, the Philippines. Continue, Panginoon, to move, O God, sa buhay ng mga leaders, sa buhay, Panginoon, ng Iglesia ng Diyos, O God, wherever we are. Lord, we pray, Panginoon, for more Christians to come together, O God, and pray, O God, and pray na talagang there is a spiritual war going on, and you have placed us, Panginoon, in a position, O God, na kasama po kami, O God.
sa mga intercessors, prayer intercessors, Lord. And that's why we are here, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Amen and amen. Thank you. Sige po, Pastor. Thanksgiving. Si Jacones na po, ang closing prayer. Tito Desana for the closing prayer po. Thank you. Sige po. Tayo po ay po at manalangin. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa ganitong oras na kami po ay nagbulay-bulay ng iyong mga salita at ganoon din po ay kami ay naging daluyan ng pagpapala na naipanalangin po namin ang aming bansa, ang aming mga kapatirang may sakit, ang aming ministeryo, ang mga tinawag mo, Panginoon. Sa oras na ito, ang bawat isa ay inilalapit ko po na patuloy nawa, Panginoon, na puspusin niyo po sila ng banal na Espiritu. Sila po ay gabayan niyo sa bawat hakbangin, sa bawat desisyon na gagawin ng bawat isa sa aming mga buhay, Panginoon. Kung meron man po kaming mga pagsubok na nararanasan, nagtitiwala po kami, Panginoon, na gaano mang karami ang mga pagsubok na ito ay hindi po kami matatalo dahil kasama po namin kayong haharap sa mga pagsubok na ito ng may pagmamahal, ng may pagtitiwala. Lord, I am asking na patuloy po ito na gamitin mo ang Daybreak, Panginoon, na makapag-reach out pa ng ibang mga anak mo na makakasama po dito. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang ministry na sineset mo ay lalo mong pinagpapala, lalong-lalo ng ang mga anak mo na tumutugon sa mga tawag mo, Panginoon. Lord, we are entrusting all our decisions in life, even yung mga maliliit na mga kailangan po namin isangguni sa inyo, ipinagkakaloob na po namin, Panginoon, sa inyo dahil alam po namin na you will give us the best and you will bless us sa mga bagay na alam po namin na sineset mo na sa amin ng matagal pang panahon. Lord, sa amin pong paghihiwa-hiwalay sa online Zoom na po ito, alam po namin na patuloy pa rin po ang iyong pag-iingat at pagbibigay ng kalakasan sa amin. Nawa, Panginoon, na kami po ay mas lalo mo pong i-empower sa araw-araw na ginagamit mo po kami, lalong-lalo na po sa aming ministry. And forgive us, Lord, kung may mga bagay pa rin po kaming minsan nagkukulang po kami or nagkakasala po kami. Turuan niyo po kami, na-renew kami araw-araw para makasunod sa path na gusto niyo po para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ang bawat isa ay tunay na puspos ng iyong banal na Espiritu, tunay na nabuksan ang aming mga puso't isipan. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, na siyang laging umiibig sa atin, kumakalinga sa atin, sumusubaybay sa atin, at lagi tayong kaniyang iniingatan at ginagabayan. Sa kanyang salita na mga bilang, Kabanatang 6, talatang 24 hanggang 26, na siyang ating tatanggapin sa kanyang buhay na salita.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Lahat mga anak ng Diyos ay magsabi na Amen. 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 Amen.